Biglaang nangyayari ang mga lindol kaya dapat maging handa para rito para hindi malagay sa peligro. Alamin natin ang mga paghahanda at mga dapat gawin tuwing may lindol sa report ni Trisha Zafra. Wala pang teknolohiyang makakapagbigay babala kung kailan tayo yayanigin ng lindol at kung gaano kalakas. Ang pinakamainam na kahandaan ayon sa isang safety consultant, kaalaman kung ano ang dapat gawin. Kaya itanong na raw agad ngayon sa inyong building administrator o developer kung ano ang integridad ng istruktura ng inyong tirahan o gusaling pinagtatrabahuhan. Itong structural test na to o certification coming from the building administrator, ito yung tinatawag nating test of faith. Ibig sabihin, ito yung magbibigay sa atin ng peace of mind na ang building namin na nandito ako ngayon, kaya pala niyang hindi bumigay sa ganitong kalakas na earthquake. So ibig sabihin, umaasa rin tayo na mga buildings na tinayo ay ayon sa sinasabi ng building code ng Pilipinas. Sa loob ng inyong bahay o opisina, iayos ang mga kasangkapan na namemiligrong bumagsak at makasakit pag may lindol. Pwedeng gumamit ng L-brackets para itornilyo sa pader ang mga aparador o cabinet. Sa oras ng isang lindol, tandaan lang ang duck, cover, and hold. Pinaka-importante, protektahan mo yung itong ulo natin Kasi pag may tumama dyan, mawalan ka ng malay, wala na. Hindi ka na pwedeng humingi ng tulong o hindi ka na makakapunta, makakatakbo sa isang ligtas na lugar. Oras na huminto ang pagyanig, lumabas agad ng gusali at pumunta sa isang open space dahil baka masundan ang pagyanig ng aftershocks. Pumunta tayo, dus alam nating mas konti ang babaksak. Kung halimbawa mo bumaksak nga, yun nga sa Metro Manila, mukhang wala na nga tayong open space. Actually, ang pinaka-open space na lang talaga dyan, yung mga kalsada natin. Kung sa trabaho inabutan, dapat may nakakasang emergency response team ang inyong kumpanyang pinagtatrabahuhan. Ayon sa ating Occupational Safety and Health Standard na ginawa po ng DOLE, ito po ay inamend na po ito noong 1989, maliwanag po sa Rule 1040. Ayon dito, nire-require ang lahat ng company na magkaroon ng tinatawag na disaster contingency plan at kailangan nilang i-organize itong disaster contingency plan na to pa nagkaroon ng emergency. Sa naturang pamantayan ng DOLE, kailangan din magsagawa ng fire exit o evacuation drill 2 beses taon-taon. Ang number one purpose ng drill ay para iligtas po ang buhay nating lahat. O pa nag-drill tayo, ang advice nga natin, seryosohin natin. At pinaka-importante sa lahat, huwag magpanik. Para sa unang balita, Trisha Zafra, reporting.